Hello? Hi! Di ba napakasaya lang? Bihira na yung palagay natin sa mag-asawa, sa mga kaibigan. Bihira lang yung tumatagal. Di ba? Bihira na yung tumatagal ngayon. Saan napupunta? Sa hiwalayan. Hello? Kaya nga dito mga kapatid, itinuturo sa atin sa pagmamahalan tayo. Pagmamahalan, forever. Hindi isang linggo. Di ba meron isang linggo pag-ibig? Ano yun? Yung kanta yan, di ba? Lunes lang tayo'y magkakilala. Martes lang tayo'y muling magkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay iniibig din kita. Biyernes ay puno-puno ng pagmamahala. Sabado na kalimutan mo, pero Sunday naghiwalay sila. O, diba? Isang naging pag-ibig, pero hindi yun ang nais ng Lord. Ang nais ng Lord, mga kapatid, yung pag-ibig na walang hanggan. Amen? Kaya nga dito, mga kapatid, sinasabi natin, yung heart of Cristo, the heart of Jesus, mga kapatid, sa kanyang final message, sinabi niya rin yung new command, sabi niya, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. John 13:34, yung ating binasa, mga kapatid, no? At dito, mga kapatid, itong Christ commandment to love is not optional. Hindi po ito optional. Sabi nga, it is the defining part of His followers. Ito po yung tatak ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga mananampalataya, ng kanyang mga tagasunod. Sabi, huwag nakikita yung marka na nagmamahalan. Dahil habang nagmamahalan tayo, ang Diyos gumagawa tumikilos sa atin upang tayo pagpalain. Amen? Nagmahal na ba kayo talaga? Baka mamaya may kagilit kayo kayo, hindi nyo pa nakapatalaw. Yung nagmamahal na totoo, nagpapatalaw. Amen? Ang Diyos nagpatawad sa sobrang pamamahal sa atin, pinatawad tayo. Ang tao minsan kasi, ang hirap magpatawad. Tapos sasabihin niya, nagmahal siya. Ngayon ang asawa mo, mamahuli mo, hindi mo naman matawad. Hello? Hi? Nagsabi rito, how? Kaya nga title natin ngayon. Ang title natin ngayon ay Love is more valuable than anything. Sabi nga, ang pag-ibig ay higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay. Kasi minsan, bago po ito po ang title natin, minsan natulog tayo sa mga bagay na yung pagmamahal medyo konti na lang. Kaya nga minsan maraming broken family. Maraming broken families kasi bakit? Nawawala na yung love sa puro trabaho na lang, puro bagay na lang. Kaya yung mga anak, minsan nagiging rebelde. Kasi bakit? Wala na nakakamdaman tayo. Diba? Yan yung reality ng buhay ng tao. Kapag kulang sa love, sigurado may bumibig sa bahay. Pero pag puno-puno ng pag-ibig, sigurado ang bahay puno-puno ng kagalakan. Amen? Now, sabi nito, how to express and let them feel that they are loved. Yung mga sabi ngayon nangangailangan ng pagmamahal, mga sabi ngayon makasalanan, nagkakamali, maraming nagawa ang pagkakasala, pero ipinaramdam pa rin natin na mahal natin sila. Paano natin yun ipararamdam sa kanila? Paano natin ipararamdam sa kanila na talaga naman gano'n natin sila mahal, gano'n kalalim, gano'n kalawang yung ating pagmamahal sa kanila? Sabi lang mga kapatid, first, a love that sacrifices. Yung love na nagsasakripisyo. Kayo ba nagsakripisyo na? Kasi di ba sa pagkinakasal ng mag-asawa, di ba? Sabi lang, for better or for worse. Tapos, through thick and thin. Di ba? Pero, isang linggo pa lang, bigla kayo na sa Jesus. Pagkatapos si Mr. isang linggo pa lang, nakita na yung ugali. Diba?
sobrang pagkatuloy niya sa ating kaibigan, hinayaan niya makalapit tayo sa kanya personally. Pwede kang mananalo sa kanya, dumirekta sa kanya. At ano sabi niya? Sino ba ang tutulong sa'yo? Kundi ang katulad ko, kaibigan mo. Ano sabi niya? Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa. At ito yung sinabi niya pinakamatindi. At may karamay ka sa'yo. Hindi niyo alam. Pagdurusa, di ba? Oo. Pero dito, minsan ang kaibigan, sabi ko, gusto mo, your best friend is your best, enemy, di ba? Sabi ka, sabihan ka na, di ba? Your best friend is your best enemy, parang gano'n, di ba? Totoo naman, minsan bakit? Yung kaibigan mo, na siya kinaasahan mo tutulong sa'yo, na siya kinaasahan mo magiging kaibigan mo sa lahat ng bagay, siya parang naging malaki sa buhay mo. Hello! Hi! Pagkabato sa langit, hindi tatamaan kayo magagalit. Ephesians 5:2, kaya tayo ito sabi ng Bible. Ephesians 5:2. Mabuhay kayo sa Diyos ang pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig sa atin inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalihuyang nakain sa Diyos. At alam niya po, yung tunay na nagsasakripisyo na may pagmamahal, yun yung naghahanap. Hinahanapan niya kung paano niya matutulungan yung kanyang kaibigan, yung kanyang kapatid, yung kanyang anak. Paano niya ipapakita na yung kanyang pagmamahal na may kahalong sakripisyo, maiparamdam niya sa tao ito. 1 Corinthians 10:24, sabi mo dito, huwag lamang ang sarili niyo kapakanan niyo isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. At ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, 1 Corinto 10:33, ang sinisikap ko naman ay mabigyan kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili ng kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Katulad ng ginagawa niyo, yung NPG, di ba? Sakripisyo. Sakripisyo sa gawain. Nag-NPG ba kayo? Ano sumasagot natin? Kasi sabi, kusa yung loob natin isinusuko yung ating sarili sa kapakanan ng iba. Kaya sabi niya, bear one another's burdens, mga kapatid, no? Nagtutulungan, sabi ng bear one another's burdens. Sabi po ng Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagkatapasan ng bawat isa, sa kayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Nagtutulungan, hindi nagtuturuan, hindi nagsisisihan. Hello? Hi! Diba? Yun ang tama. Nagtutulungan, hindi nagtuturuan, at hindi nagsisisihan. Halimbawa, yung mga magulang, sino mga magulang ka rito? Diba? Obviously, marami naman, diba? Diba? For 9 months, for almost 9 months, yung ating mga anak, ay talaga naman, magulang ka na ba ina? Single pa po. Sorry. Single pa pala. Magulang na po kayo. Diba? For almost 9 months, nalagala mo yung anak mo. At iniingatan mo yan, sinasakripisyo mo yung mga bawat na pagkain kahit gusto mo na kumain. Kasi bakit mas mas yung anak mo na normal at healthy. Diba? Sakripisyo. Pagkatapos na lumabas na, nagsasakripisyo pa rin. Kasi bakit? Gusto mo mag-aaral ng anak mo, mapaayos ang buhay, sinasakripisyo mo. Kaya nga nung lumabas yan, talaga na mag-aaral pa kayo kung sino magkamukha ng anak mo. Kayo mag-asawa, di ba? Kasi pamukha ka talaga yun. Sabihin naman, kumain ka sa akin. Kung lalaki, hindi akin. Kaya nung lumalaki na, sumusuko na yung bata. Sabi ng lalaki, mana sa iyo. Hindi ko na nagkakaroon. Hello? Pero hindi, anong gusto mo iparating?
bilang mga nagmamahal ng mga lingkod, dapat nagsasakripisyo kayo tayo. In a Christian manner, in a Christian way, dapat nakikita sa atin na nagtutulungan tayo. Ano yung sinasakripisyo dapat natin? Sabi nga, share your time. Diba? Ako, kanina. Anong oras ako natin dito? Mas gusto ko pumunta na mas maaga. Kaya 3 o'clock nandito na. Ulit kayo. Kasi mas gusto mo ako naghihintay. Ayaw mo ako naghihintay. Nakaka-stress kaya mag-drive. Yung malalig ka. Nakaka-stress yun. Tapos tingnan. Darating. El Shaddai na. Kakahiya kaya yun. Yung malalig ka. Nahihiya ko pa man. Kaya makapalag na dito na ako naghihintay na ako sa inyo. Kaya kanina ginigilihan ko na na pumapasok. Mas masarap kaya yung nauna ka. Bakit? Maraming blessings. Yung late ang blessing. Hello? Ay, hindi naman. Pantay-pantay ang ang blessing ng Lord. Amen? Yan yung unang sakripisyo, di ba? Pangalawa, sa pag-asawa, mag-partner, di ba? Sumusumpay sa harap na simbahan. Lahat gagawin. Pero, mag-asawa ko ba? Malaki. Sino ang mag-asawa rito? Ayun. Ayan. Di ba? Ikaw ba, brother? Tanungin kita. Pinaglinis mo ba ng bahay yan, sister? Pinaglaba mo? Pinagluto mo? Ikaw pa rin? Parehas tayo. Kasi yun pinangako sa sister wife ko. Sabi ko, hindi kita paglalabahin, hindi kita paglulutuin, magbubuhay rin ka. Akala na mayaman ako. Siya kasi anak mayaman ako, anak mayaman. Yung pala, magiging reyna nga siya, pero kakain siya na hindi niya inaasahan. Pero sinabi niya naman sa akin, tatayo tayo hanggang may buhay at lakas tayo. Okay ba niyo? Kaya kahit ilang beses niya ako nahuli, hindi niya ako iniwan. Hindi niya kayo makatali. Gano'n ang kamahal ng sister wife ko. Kasi wala na doon siya makikita ganito. Eto rin. Hello? Pinatatawa mo lang kayo. Di ba? Anyway, so yan mga kapatid. Sabi nga sa totoo lang, kung naglalaba ako sa gabi, alas 12. Sakripisyo. Binibigyan ko ng time yan. Kasi ganyan kataas yun eh. Yung lalaban ko weekly. Matatapos ako 4 o'clock in the morning, hindi na ako nakakatayo. Pag tumayo ako, nakagano na. Sasampay nga ako nakagano. Totoo yun. Ikaw ba, Brad, naranasan mo yun? Diba? Totoo yun. Yun yung sakripisyo na gusto kong makita ng Lord. Diba? Kasi bakit? Wala nang higit pa kayo sa sakripisyo yung pag-ibig ng Diyos sa atin ang punong-puno na sakripisyo. Sabi po sa Biblia, ang Diyos nagsakripisyo ng kanyang anak Jesus para sa kapakanan ng sanlibutan. Yun sanlibutan tayo isang tao lang Isang tao, 2 tao, at sa mga anak. Si Kristo mo, sanlibutan. Kaya ba natin? Kaya mo mamatalay ng buhay para sa mga sanlibutan? Obviously, hindi natin kaya. Maaaring hindi natin kaya, pero hindi naman tayo sinasabi kayanan natin. Yun lang makita na umaabot tayo ng ating mga kasama. Tinutulungan natin, nagsasakripisyo tayo niya, kakainin natin, ibinibigay pa natin sa kanya. Malaking puntos yun, kaya El Shaddai. Yung nasa likuran nun, biyaya na galing kaya El Shaddai. Amen? At ang sabi po ng katagihan ng pag-ibig na nagsasakripisyo, ito yung tutulong na hindi humihingi ng kapalit. Kasi minsan ngayon, parang give and take and give. Diba? Lalo na yung natapos na politika na election, diba?
Di ba? May mga kapalit dito sa mundo. Laging may kapalit. Pero sabi nga, ang tinutulong sa akin, tumulong tayo nang walang inaasahang kapalit. Kasi bakit? Ang kapalit nun, si Kristo mismo ang magbibigay sa atin. Sa hindi natin inaasahang biyaya na galing sa Kanya. Amen? Kaya nga si Pablo mismo, mga kapatid, nung siya po ay ma-convert, pagka-ikot niya 180 degrees, mga kapatid, hindi na siya bumalik. At ano siya na-preparation niya? Kundi Pablo yung kanyang pagiging puno ng mga Diyo, isang mamamatay tao, maaaring hindi pinag-aralan, kinalimutan niya lahat siya. Para kanino? Para kay Kristo at ako din ang mga tao hindi pa nakakikilala kay Yahweh El Shaddai. Katulad ng ginagawa natin. Katulad ng ating punong lingkod, isinakripisyo niya lahat ng kanyang negosyo. Nag-focus siya sa gawain ito. Naalala ko nung kami gospel choir, yung kanyang building, yung Queensway building ko, first, second, and third floor na lang. Tapos yung third floor, doon kami nagpa-practice. Oo, kami, ang batch ko noon sila, maring Dulce Visit, ako yung tuloy buksit. Maring Dulce Buksit. Yung susuko, baka mahal ko ng mamari ko. Tapos si Brother Rafi Lawang na kinuha na ni Lord. Si Punet Parlaan na kinuha na rin ni Lord. Si Anita Sigalawan na kinuha na rin ni Lord. Tapos yung iba nawala na. Si Gina Akabat David, malis na. Pero ewan ko kung nasa na siya. Touch namin na nakita. Sabi ko, may pera na kaya dito. Dapat ito lang. Parang paubos na to. Sabi ko, tapos nakita ko pa, iniginit yung mga gamit niya, mga sasakyan. Sabi ko kay parang Mel Robles, kasi si Mel Robles ang nagdala sa akin dito, kasi kami ni parang Mel Robles, magkapapata ko kami sa Cristo, magkaibigan, magkumpare. At hanggang ngayon, meron pa rin kami connection, kasi may GC kami mga childhood friends namin. Kung kilala ka si Mel Robles, yung PCSO chairman niya, na kaibigan, presidente. Siya big time, kami small time. Siya yung nagdala sa akin dito kami naman siya. Tignan mo. Sabi ko, wala na, gusto ko niya. Sabi niya, sigurado na ay man of God. Kahit siya'y man of God, hindi siya mababayaran ng Diyos. Alam niyo, nung minsan kami magkaroon ng prayer rally sa Karaneta Coliseum. Yung last money ni Brother Mike, sa nagkandisyon niya. Ibinigay niya ang puso, sabi niya, Lord, gagawin ko ito dahil mahal ko ang gawain mo. Yan gusto ko makapag-ministry. Di ba minsan ginari niya lagi niya pinapatapos sa kanya message. Alam niyo, pagkatapos nun, boom! Yung queens ko yung masolo na buo. Yung dating mga pair na build na floors, yung wasak-wasak ang pader na buo kumanda. Pagkatapos, nagkaroon pa sa Amber Mansion Park. Kita niyo kung gaano mabuti ang Diyos sa mga tao tumutulong at nagsasakripisyo. Ganun siya tumugon higit pa sa inaasahan sa buhay. Amen? Kaya, ito yung nais na nakita sa atin. Anong pwede mo yung sakripisyo? Minsan kapag maging ako. Tama mali? Nagtataka tayo maging ako kasi bakit? Magkukulang ang ating mga pangangailangan. Tama mali? Diba? Pero alam nyo, kung susubukan nyo lang, kaya kasabi ng malaki, subukin nyo lang pag hindi buksan kung tulungawan ng langit at buksan yung pagbabago. At minsan kung ginawa sa sister wife ko, kasi sister wife ko, dito ko nakakilala sa gawain ako yung gospel wife ko. Nakita ko ang sister wife ko, nilagay ko sa prayer request. Nilagay ko siya sa prayer request. Sa lahat ng mga naging girlfriends ko, siya lang ang nilagay ko sa prayer request. Sabi ko, Lord, pag siya yung aking naging girlfriend at napangasawa, magbabago na.
Alam niyo kung binasted ako doon? Ha? Binigyan niya ako ng telepono nila, dalawang telepono nila eh. Kasi mayaman na anak mayaman, hindi ako anak mayabang na. Nakikitawag lang ako. Tinawagan ko, "Hi, good evening." Siyempre, pakita pa ng boses, di ba? Pamodulate ko. "Hi, good evening." Siyempre, tagal naman siya. "Who's this?" Si Program ko. Pasensya ka na. Ito pagkapasok. Pasensya ka na. May usap-usap kami ng telepono. Ay, ganun ba? Sige, tawag ka naman ito. After 10 minutes, tumawag ko sa sinasabi niya may kausap siya. Meron na naman. Sabi ko, bakit ako mga talo? Nasabihin meron pa ulit, didiretsahin ko talaga. Didiretsa ko. Pangat ko, sabi niya, pasensya ka na ito. Sabi ko, matanong nga kita, may napalitaan ka ba tungkol sa akin? Sabi niya, meron. Ano, babagyan ako ba? Diretsa ko naman, sabi ko naman, paano ko magbabago? Hindi mo humintigin ng chance sa magbago. Request niya kita eh. Sabi niya, pasensya ka na. Sabi ko, sige. Pero ito lang iiwan ko sa'yo, sabi ko sa kanya. Sa akin ka rin babagsak. Sinabi ko sa kanya. Sa akin ka rin babagsak. Christmas, overnight. Ako kakanta ng Pasko na Sinta ko. Nandiyan siya sa harapan ng stage sa baba. Nakatingin ako sa kanya, nakatingin din siya sa akin. Kakantahin ko yung Pasko na Sinta ko. Nung pagpasok, Pasko na Sinta ko. Tinitingnan ko siya eh. Sabi ko, akin ka na. Naging kami. O, diba? Ay, request ko yun. Sabi ko, isasakripisyo ko lahat, Lord. Makikipag-speak up sa lahat. Marami nga. Kaya nga ako nasuspend. Pero kayo, bait na. Bait na. Pero bago ko naging kapit, ilang beses muna ako nahuli ng sister ko. Pero hindi niya ako pininawa. Ganun na. Isinakripisyo niya yung kanyang magandang buhay sa pamilya nila para lang sa akin. Totoo yun. Ang ganda ng buhay niya sa kanila yung anak mayaman namin. Pamangkin siya ni, kung kilala niyo si Frankie Lee, PBA player, na coach na ngayon. Tito niya yun. Kasi yung tita niya, si Odin Lee, yung fashion model, tita niya sa tatay. O siyempre sa kapatid ng tatay niya. Kaya mayaman talaga. Kaya pag pupunta ako sa kanila, feeling mayaman din ako. Pero ito lang mayaman ako. Kaya maniwala ka sa hindi. Kasi na-prevision niya lahat. Kaya pinuwi niya sa kanya, umuwi ka na sa inyo, hindi na kita kaya buhay. Wala na naman yung bangko ko, naubos na. Sabi niya, hindi. Tatayo tayo dahil mahal kita. Oo, sarap pa kayo doon. Mahal kita, pero butik niya na ako patay. Hello? Oo, yun eh, di ba? Yan ang pinapakita sa mag-asawa. Gustong makita yan ang Lord sa atin. Sino ba asawa natin yung magawa? Sino kaibigan natin yung magawa? Sino ang pinakakaibigan natin? Walang iba kundi si Yahweh at siya. Kaya nga sa dito, pangalawa, paano natin yung ma-express para maramdaman nila na mahal natin sila. Lalo na mahal natin ang Diyos. Sabi ko, a love that shares. Yung nagbibigay, mga kapatid. No? Kasi bakit? Jesus' love is selfless. No? Sabi nga hindi mo pag-ipon, hindi makasakit. O dapat ganun tayo. Hindi tayo pag-ipon. 1 John 3:17. Kapag nakita ng sinong may kaya sa buhay ng kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabi siya yung iibig sa Diyos? Totoo naman, di ba? Kaya nga sabi, and this is true, you can give without loving. Di ba? But you cannot love without giving. Totoo naman. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal eh. Yun ang pipilitan ka lang. Halimbawa, may kumatok sa bahay na kapatid mo, nagugutang, tapos na kapos.
Tapos, hahanapin mo, mag-uusap kayo. Sabi, pasensya na, wala kang pera eh. Eh, siyempre, may pinitin ka, pupulitin ka. Sige na naman, parang hindi ka pa rin. Eh, wala nga ang pera. Kasi mag-away na kayo. Dahil nag-away na kayo, may pinitin ka na lang. Sige na, yan na, match ka na lang. Tama pala ba? May mga ganun sitwasyon, senaryo. Pero sabi nga, ang tunay na tumutulong na may pagmamahal, na sabi nga nagbibigay, na may pagmamahal, ito po yung ang hinihingi lang sa iyo 1,000, binigyan mo ng 5,000, pagkatapos binigyan mo pa ng bigas, binigyan mo ng dilata, at binigyan mo pa ng pasobra pag-apartment ng masahe. Bakit mo sinabi yun? Kasi ang Diyos sobra-sobra, bigyan tayo. Hindi lang tayo niligtas sa kasalanan, kundi nilinis pa ng ating pagiging tao bilang makasalanan. Amen? Ibinigay niya lahat, buong-buo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya yun ang gusto ng Diyos naman sa atin. Yun ang mamahal na may pagbibigay, pagpapahagi. Huwag tayo maging maramot. Kasi ang maramot, hindi yumayaman. Hello? Grabe ang ibibigay ng Diyos sa buhay. Kaya nga, sister wife ko yan, lagi ko pinapalakad sa kanya. Kasi simula kami magkaroon, namin utang dati. Namin utang. Sabi ko sa kanya, gusto mo makalaya. Sabi ko, kasi nakilala ka dito, nag-iiga mo kayo. Pero nung nagsama na tayo, wala ka na mainit. Kasi wala ka na maibigay. Wala ka na trabaho. Ako naman, wala na rin. Pero ngayon, gusto mong makalaya. Sabi niyo, mag-iga mo pa ulit. Ibigay mo yun, tulong sa gawain. Dating sa puso. Nung binigay niya yun, maniwala kayo sa hindi. After a year, lumaya kami sa mata. Sa biyaya ni Yahweh. Kung dati kumakain kami sa umaga, nung siya po ay naglilihim sa aming panganay, kinakain namin, yung kinakain niya sa umaga, breakfast namin, pandigo sa tanghali, pandigo sa gabi, pandigo pa rin. Sabi ko, nanalangin ako doon, baka naman lumusok na ako kung pandigo. Pero paglabas naman ako, nung lumaki, mahilig sa pandigo. Tapos, pag swerte, ulam namin sa mga katuyo. Sa tanghali, dinis, sa gabi dahil pagdating ng umaga ulit, galis. Pag hindi ko man naman galis, puro tuyo yung kinain ko. Diba? Pero nag-taste siya sa akin. Hindi siya sumuko. No? At sabi lang pala kapatid, nagtulungan kami. Nagbigayan kami. Yung love niya, na may halang pagbibigay, ipinaramdam niya sa akin. Ako rin sa
kung nagkakaintindihan. Amen? Kaya nga sa pag-ibig ni Pablo, mga kapatid, makikita natin doon, grabe yung kanyang inialin yung kanyang buhay sa gawain ng Diyos. Kaya nga dito, mga kapatid, kasi sabi ng 1 John 3:16, dito ay nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat siya nagbigay ng kanyang buhay dahil sa atin. At ang sabi po ng Matthew chapter 25:31-46, makikita rito yung paghuhukom sa mga bansa at kung saan yung mga nagbigay ng tulong sa mga nangangailangan, pinupuri ni Yahweh El Shaddai. Amen? Yung mga nagbigay ng tulong. And finally, sapagkat nakita mo ng oras, a love that shows. Pinakikita mo yung aksyon, nakikita yung gawa mo, mga kapatid. Paano yun? Paano natin may papakita yan? Isang example, yung Good Samaritan. Yung Good Samaritan, nung sinakripisyo niya yung kanyang araw, yung kanyang oras, nung makakita siya na nakahandusay. May mga nagdaan, pero dinaanan lang. Pero siya, kung titignan niyo yung history nila, hindi sila in good terms. Yung Hudyo at Samaritano, hindi sila in good terms, mga kapatid. Pero, ginawa niya yung tamang na dapat gawin. Ano yung ginawa niya? Tinulungan niya, dinala sa bahay manuluyan. Pagkatapos, pagdating sa bahay manuluyan, ano sabi niya sa bahay manuluyan? Kung kulang pa, ibabalik ko. Grabe, di ba? Grabe yung kanyang ginawa. Meron tayo, isang kapatid, sa Caloocan, na iniwanan ng kanyang travel husband. Iniwan siya for almost 15 years. Pero wala siyang ginawa. Kundi sabi nga ay, gumawa siya ng tulay sa pamamagitan ng faith and prayer. No? Faith and prayer. Yun ang naging tulay niya. Sabi na, Lord, hindi niya sila kasi sabi nga, instead of building walls, dapat maglagay tayo ng tulay para magkaroon pa rin na ugnayan at relasyon. At alam niyo, ito yung ginawa niya, ulitin ko, faith and prayer. Sabi niya, Lord, naniniwala ako mapapalikin mo sa akin yung aking brother husband. At sinare niya sa akin yun, nung nasa sa kanila. At alam niyo, balik ulit ako sa kanila, sabi niya, Brother Claude, for how many years? Ito na yung sagot. Nasa amin yung brother husband. Talaga, praise the Lord. Kaya lang, ano kaya lang? At may kaya lang. Kasi kasama niya yung pati yung anak. Kaya niya yun? Ha? Kaya niya yun? Siya na kaya niya. At ang sabi niya, sinusuportahan mo pa. Kita niya na yun, ano? Kaya nung mamatay mo yung brother husband niya, kasi nung dumating sa kanya, nung sa may sakit, sinusuportahan niya yung husband niya, pati yung ano. Pero alam niyo, nung mamatay, magkita ulit kami ako magtutok ulit sa kanila. Sabi niya sa akin, alam mo, brother Lord, masaya na. Sabi ko, bakit? Patay na siya. Ha? Ba't masaya? Hindi, masaya kasi ako. Na sa kanyang huling saglit na, sa kanyang huling buhay, kahit ako yung katabi niya at napaglingkod ko siya. Na kahit na nagkaroon ng maraming burden sa puso ko, pero nagawa ko, mahalin pa rin siya. At sabi niya, magbigay ng sakripisyo, magbigay ng pagmamahal sa aking brother husband. At kung siya nilibig na, masaya-masaya ako sa bakit nakita ko siya na payapaan. Hello? Wala nang hihigit pa sa ginawa ng Diyos. Mismo, sino ginawa ng tulay para sa atin? Si Kristo. At nang mawasan ko siya mamatay, nawasan ang telon na buksan, anong ibig sabihin nun? Winelcome na tayo lahat. Para muling maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. At yun ang nais na nakita sa atin ng Diyos na tayo'y nagmamahalan. Ano sabi po rito? Bago ko po tapusin, sabi po rito, 1 Peter chapter 4 verse 8, at higit sa lahat, magkaroon kayo ng maalam na pag-ibig sa inyong mga sarili, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming mga kasalanan. Kaya ang solution, rely on God's grace. Be devoted to one another in love, honor one another,
No man's law first step. Kasi kayo po tayo